Hello everyone! In today's video, ipapasilip namin kung paano namin putulan ng balahibo sa pakpak ang aming mga manok. Bakit namin tinrim ang pakpak ng mga manok? Ang main reason is security. Makapal na ang balahibo sa pakpak nila, kaya malakas na silang lumipad. Kapag nakalipad sila sa labas ng bakod, marami ang risk doon. Nandyan ang mga aso na posibleng pumatay sa kanila. Posible rin na may taong magka-interes sa kanila. Iniiwasan din namin na makapaminsala ang aming mga manok sa pananim ng aming katabing property. Ang mga manok ay lamigin. Ang mga pakpak nito ang tumutulong para ma-maintain ang init nila sa katawan. Dahil dyan, isang pakpak lang ang pinuputulan namin ng balahibo. Pwede nakalipad pa rin. Pwede rin. Magkipit yung video. Kapag naputol na ang isang side, magiging disbalanse na ito, kaya di na makakalipad ng matayog. Yung primary layer ng balahibo ang pinuputol namin. Ang basehan namin ng haba na puputulin ay at least 1 to 2 inches ang matira or bago magdulo ng second layer na balahibo. Ayun, nadumusok na doon. Sa pamamagitan ng pag-trim ng pakpak, mas mabilis namin silang nahuhuli kapag meron ng bibili. Kapag tumubo na uli ang balahibo, tinitrim uli namin. Ay, Para safe lang sila sa loob ng bakod. Bibig ba ka ng kusyon? We also make sure na may makakain sila sa loob para di na nila maisip mag-explore sa labas. Kahit kasi nakatrim na ang pakpak, maghahanap talaga ng paraan ang manok para makalabas kapag walang makain sa loob. tapos na. Hindi pa, meron pa. Dami pa. 6 months naming pinapalaki ang mga manok bago namin ibenta. Sa ganitong age, sapat na ang bigat at may kaunti na rin kaming kita. Mas malaki sana ang kita kung nakagala lang sila sa mga damuhan. Mas madami kasi ang makakain nilang dahon at mga insekto. Kaya kaunti na lang ang kailangang isupplement na feeds. Diyan. Pero kung magkakaroon ka ng kaaway dahil nanira o ninakaw ang manok mo, Ginagawa mo yun. di bali na. Sige, putulin na yan. Doon mo na maayos. Hindi kita. Ano? Ano po? Huwag na dito.
Ang tinitrim namin ay yung medyo malaki na. Kagaya ng pinutulan namin dito, nasa 3 months old na sila. May risk kasi na mamatay kapag maliit pa yung manok na ititrim. Mas mahina pa ito sa lamig kaysa sa malalaki ng manok. Silipin mo muna. Na. Oh, okay na sa'yo. Layo pa. Last na? Ano pa? Hayatot. Ha? Ito nakakuha ng ano ng nanay. Yan. Silipin mo muna. Layo pa. Aba, ayun. Okay. Bak, malaman. Last one. Parang kulay nito. Oh, sige. After 2 months, pwede na kaming magkatay. Worth the wait naman dahil sobrang sarap ng native na manok. Kapag 6 months na ang manok, pwede na silang ibenta. Ang babae, kumikilo ng kulang 1.5 kilo. Ang lalaki naman, mahigit 1.5 kilo. Di basta-basta ang mag-alaga ng manok, lalo kung nakakulong. Obligado kang pakainin ito. Halos break-even lang kapag mataas ang ratio ng feed sa daily diet ng manok. Pero kung hahaluan mo ng mga food scraps at darak, mas kikita ka. Pero kung tutuusin, panalo ka na dun sa karne at itlog dahil sa nutrisyong hatid nito. Bukod pa dyan, nalibang ka pa. Kaya kung may pagkakataon, mag-alaga na rin kayo.